Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the leading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildestad Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us, O Lord, with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I ask you also, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. At first and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Wildestad Meda, to his beloved children, beloved grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to all of you, beloved brethren. A pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come always in your lives, in material, physical, and most importantly, spiritual blessing. And also to our birthday celebrants, pagpalain po kayo ng mahahabang buhay, malakas na katawan. Special greeting to our beloved sister Lalaine Robredo. Happy birthday po. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain po kayo nating mahal na Panginoon. At ganoon din po, nagbibigay bati rin po ako sa ating pong mga webcast viewers na kasama natin pinapupurihan, iluluwalhati ang ating mahal na Panginoon by viewing our webcast live. Pagpalaan din po kayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Pag-aaralan po natin ngayong ay pagmanggit po ng ating pag-aaral, God's ultimate goal. Ang pinakalayunin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ba ang layunin ng ating mahal na Panginoon bilang sa atin bilang isang Kristiyano? How does God help us with our goals? Paano tayo tinutulungan ng Diyos sa ating mga layunin? Hallelujah. Praise the Lord. At bilang pasimula ng ating pag-aaral ng banal na salita, could you please read Exodus chapter 13, verse 17. Book of Exodus chapter 13, verse 17. And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of Philistine, although that was near, for God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng Exodo, talatang 13, versikulo 17. At nangyari ng tulutan ni Paraon na ang bayan ay yumaon na hindi sila pinatbabayan ng Diyos sa daan ng patungo sa lupain ng mga Pilisyo. Bagaman malapit sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakali ang bayan ay magsisi pagpakakita ng magpapakababa
magpakabaka at magsibalik sa Ehipto. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved Bible readers, for reading the Holy Word of our loving God. At ating pong palakpakan po na isang malakas na palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po tuloy ang makalimutan, nais ko po na pong bigyan ng greetings yung ating pong mga beloved brethren na malayo mga pinanggalingan from Las Vegas, our beloved Edkins family, beloved brother Michael and brother Lucas, and beloved sister Christine, Edkins family. Ganon din po ang ating pong beloved sister July Ventura. Unika iyan ang ating beloved Rolly Ventura. He just came from Nebraska. I think Nebraska. Hallelujah. Praise the Lord. And one, and not but the least, yung pong ating kapatiran na galing din po sa Arizona, beloved Sister Sina de la Cruz. Nandito rin po siya, kasama nating pinapupurihan ang ating mahal na Panginoon. Walang malayo, walang malapit, basta nais mong pupurihan ang ating mahal. They even ride airplane, yung iba naman ay 4 hours driving from Las Vegas pa rito, yung Nebraska at saka Arizona, nag-aeroplano na po sila. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. So, hallelujah, praise the Lord. Para sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. At sabi nga po dito, when Pharaoh finally let the Israel, God did not lead them on a road that runs through Philistine territory. Kaya po pala, ang mga Israelita ay hindi hinayaan o sinamahan ng ating mahal na Panginoon na sa halip dumaan sa pinakamalapit na daan papuntang Promised Land, naku ilang araw lang ang kanilang lalakarin para hindi tinuro na dumaan sa bahagi ng Palestine, yung mga Pilisteo. Dahil po sila po yung mga mandirigma, mga malalaking tao, pag doon dumaan ay baka ang mga Israelita ay hindi tumuloy pumunta sa pangako, matakot at bumalik sa Ehipto. Ibig sabihin po nito, katulad din po ito sa ating mga buhay, na may mga bagay na tayo may hinihingi sa ating mahal na Panginoon at natatagalan. Bakit ba hindi na ibibigkaloob agad sa atin? May mga prayer tayo na hindi nasasagot ka agad-agad. Mga pangangailangan natin hindi agad nasasagot. Bakit po? Dahil may dahilan ang ating mahal na Panginoon bakit hindi agad ibinibigay. Katulad ng dahilan ng mahal na Panginoon bakit hindi itinuro ang malapit na daan sa mga Israelita pupuntang Promised Land. Dahil dadaan sila sa panganib, sa digmaan. Ganon din tayo. Hindi agad ipinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon ang mga ating inaasahang mga panalangin. Dahil kung ibibigay agad-agad sa atin, maaaring hindi maging makagaling sa atin. Kasi marami sa ating mga kapatiran, lalo na sa pinansyal na bagay o sa material na bagay, pag ipinagkaloob ata ng mahal na Panginoon, pag ipinagkaloob agad, nakakalimutan na ang mahal na Panginoon dahil nagiging busy sila para palaguin pa yung kanilang pagpapala na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Madalit sabi, nawawala sila sa pagsisilbi sa ating mahal na Panginoon. Ayun ang hindi nais ng ating mahal na Panginoon. Dahil ng ating tanggapi ng ating mahal na Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, tayo ay kanya na ng ating magpabautismo tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay sa ating Panginoon, ayaw na tayo mawawala sa kanyang harapan. Subalit, hindi tayo pinipilit ng ating mahal na Panginoon. Even, He give us choice. Mamimili ka kung anong daan ang tatahakan mo. Dahil itinuro niya sa atin, sa pamagitan ng kanyang banal na salita, ang tamang daan na dapat mong lakaran papunta sa Promised Land, sa inyong Promised Land, para papunta sa kalangitan na kasama ang ating mahal na Panginoon. Tinuturo sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya gagawin natin kung ano ang katuruan o utos o nandito sa banal na kasulatan na iniutos ng ating mahal na Panginoon, dapat natin itong sundin at isabuhay. Ikaw, kung hindi mo masusunod, ibig sabihin, hindi mo piniling sundin ang ating mahal na Panginoon. Sinong pinili mo? Ay di yung kalaban ng ating mahal na Panginoon, dahil lahat ng hindi sumusunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya dapat maging
maano tayo sa mga bagay na ito na lahat ng ating gagawin, lahat ng ating magmula sa maliit hanggang malaking bagay dapat naayon sa banal na kasulatan. Dahil kapag ikaw may ginawa na isang bagay na hindi naayon sa banal na kasulatan, ikaw ay nag-disobey na sa banal na ating mahal na Panginoon. Hindi ka naman agad parurusahan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw bibigyan pa rin ng pagkakataon para ikaw ay makapagbalik loob sa Kanya. Maraming mga kapatiran na nawawala, pero binibigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya niya binuwis ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya bilang isang mananampalataya, tayo ay nakarating sa ganitong estado, dinala na tayo dito ng ating mahal na Panginoon sa ganitong klase ng pananampalataya through the reading prayer of our beloved pastor. Itinuturo sa atin ang dapat natin gawin at tayo umiwas sa mga hindi dapat gawin. Ating sundin kung ano ang kautusan ng ating mahal na Panginoon para huwag tayo mawala sa daan papunta sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Napakaraming bagay na dapat natin gawin para tayo makatalima sa banal na utos ng ating mahal na Panginoon. Ang isang natatandaan ko at napakahalagang kautusan ng ating mahal na Panginoon na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung sinasabi at pinapangaral ng banal na kasulatang ito ng ating mahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay na ipinangaral at ipinapangaral ng ating beloved pastor Evangelist Prestado Ameda. Tayo ay laging dadalo sa banal na gawain. Huwag natin papabayaan ang mga pagtitipon katulad nito. Tayo mag-aralan sa isa't isa. Ating papurihan, luwalhati ng ating mahal na Panginoon. Tayo pinigyan ng pagkakataon na magkaroon ng 3 beses sa linggo ng banal na gawain. Ating gawa ng paraan. Magsumigasig tayo na tayo makadalo. Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Mga isang pagkakamali natin, hindi ka makakasama pag tayo nag-rapture. Pahalagahan na natin yung ating natutunan at naituro sa atin ng mga dahil habang tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, tayo pinupuspos ng kanyang banal na Espiritu. Pagpuspos ka ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, hindi mo gagawin ang hindi niya kalooban. Ang gagawin mo ay ang kalooban ng Diyos dahil ang Diyos ay nasa sa iyo. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God knows the best way. Alam ng Diyos ang pinakamahusay na daan o kapamaraan o paraan. Ang Diyos ay hindi palaging gumagawa ng pinakamabuti sa atin. Sa halip, nagabayan ng mga Israelita na direktang rota papunta sa Promised Land, sa ibang linya niya idinaan para huwag huwag matakot at huwag mamatay sa kamay ng mga Pilisteo dahil mga higante. At saka sila matatakot. Ayun nga, nung tatawid na nga sila sa buhay ng walang hanggan, buhay sa lupang pangako, na inutusan sila ni Moses, yung 12 spy, na tingnan yung pupuntahan nilang pangako. Ay nung bumalik yung 12, nag-uulat sila na, ang sabi ng 10, huwag na tayong tumuloy dyan. Tama nga, lugar ay masagana, maraming mga pagkain, kompleto sa lahat ng mga pangailangan natin. Subalit, ang naninirahan doon ay mga higante. At tayo parang balang lamang sa kanila. Ibig sabihin, tayo kakainin nila. Subalit, si Caleb at si Joshua, ang siyang natatanging 2 spy na nagsabi, hindi, pumunta tayo doon. Nasa sa atin ang ating ang mahal na Panginoon. Kakayanin natin lahat ang mga naan doon. Nung sabihin ni Joshua at ni Caleb yung mga ganong salita, babatuhin pa siya ng mga Israelita at ipapapatay daw lamang. Hallelujah, praise the Lord. At doon sa pangyayaring yun, doon nalugod ang mahal na Panginoon kay Caleb at kay Joshua. At alam niyo ba, sa Numbers 14:37, yung pong 10 na nagbigay ng masamang ulat na huwag tumawid, pumunta sa lupang pangako, ay hindi nakatawid na kasama ni na Caleb at ni na Joshua nang tumawid sila sa ilog Jordan papunta sa lubong pangako. Bago sila tumawid, sila ay nagkaroon ng plague at namatay. Yung 10 iyon, hindi na pinatawid ng ating mahal na Panginoon. Ganong katindi ang kinakailangan natin magkaroon ng pagtitiwala, pagtatapat sa ating mahal na Panginoon. Kung ano ang iniutos ng ating mahal na Panginoon, dapat nating susundin para ating mapuntahan ang lupang pangako o para mapuntahan natin ang buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon. Huwag natin ipagwalang bahala
Tunay na napakahirap magpumunta din sa banal na araw, busy, marami kang trabaho. Kinakailangang magpahinga ka muna. Subalit, kinakailangan nating paglingkuran ng ating mahal. At salamat sa ating mga kapatid na sa kabila ng kanilang malalayo, talagang binibigyan, nagsusumigasig sila, binibigyan nila ang pagkakataon para makasama natin, sama-sama nating papurihan ng ating mahal na Panginoon. Naandito tayo sa banal na kasulatan para wala naman tayong ginagawa dito kundi ating purihin ng ating mahal na Panginoon. Awitan siya, makinig na kayo at makinig ng mga patutuon ng mga kapatid na nangyari sa kanilang buhay sa kahabagan at awa, mga himala na ginawa sa kanilang buhay ng ating malapon. Dapat lamang nilang ipahayag. Kahit hindi ka nagpipilis, kinakailangan ipatutumo ang ginawang kamanghamanang gawa dahil nakakapagpalakas din ng pananampalataya ng kapwa mananampalataya. Kahit tayo naririto, tayo nagpapalakasan ng magkaroon ng malakas na pananampalataya sa ating mga naggagabayan tayo, nagtutulungan para patuloy nating magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at makasigurado tayo ng buhay na walang hanggan nakasama siya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po dito rin po tayo pinag-uusapan natin, katulad din pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Nag-uusap ang salita ng mahal na Panginoon habang kami po kami po, wala kaming karapatan tumayo dito, nakakapanginig nga ng tuhod pag nagsasalita. Subalit, sa habag at awa ng mahal na Panginoon, kami po ang ginagamit upang ipahayag ang banal na salita sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Wala kaming pag-aaral dito. Ang requirement lamang sa amin, mag-preach, magpapasting ka ng 10 araw. Yung iba, more than 10 days. Hindi kami nag-aaral ng Bible School. Pero umaasa lamang kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil kapag abay naghahayag ng banal na salita, ang ating mahal na Panginoon ay siyang nasa sa amin upang maipabot sa inyo ang kanyang mensahe. Hallelujah. Praise the Lord. Napakahalaga ng ating pinag-uusapan sa ngayon dahil babalik na ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin po ang sunod na talata, Numbers 14:9. From the book of Numbers chapter 14, verse 9. Only rebel not against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Amen. Amen. Mga bilang talatang 14, versikulo 9. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay nilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Amen. Amen. Purihin po ang pinakamamahal na Panginoon. So, hallelujah, praise the Lord. Ito po ay paalala sa mga Israelita na huwag matakot doon sa mga kakalabanin nilang higante dahil ang mahal na Panginoon nasa kanya. Ganon din sa atin sa mga oras sandaling ito. Sinabi rin sa Isaiah 41:10, ang sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang mandupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang pangako ng ating mga Panginoon. Kaya wala tayong dapat katakutan kung tayo nasa gitna ng problema. Kayang-kaya natin yan dahil ang mahal na Panginoon ituturo sa atin ang dapat gawin. Ano dapat? Ibigay natin lahat sa ating mahal na Panginoon. At siya nang mahal. Pag nakita ng mahal na Panginoon na talagang taos puso ka at nananampalataya ka at naniniwala ka at nagtitiwala ka sa Kanya kung ano ang nasa ng puso mo gagawin kung ikaw ay nagiging kaluguran sa harap ng ating mahal na Panginoon. Paano ka magiging kaluguran sa ating mahal na Panginoon? Ang gagawin mo, ang Kanyang isasabuhay mo, ang Kanyang banal na salita at kapag sinabuhay natin, ginagawa natin ang mga nais ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga po sa 37:4 ng Psalms, paluguran mo ang ating mahal na Panginoon at nasa pa lamang ng iyong puso ay ibibigay na sa iyo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At dinugtungan po ito sa John 15:7. Ang sabi, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything and it will be done unto you. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa banal na kasulatan.
Siya daw po ay nasa sa atin. Atin daw, huwag daw tayo hiwalay sa kanyang salita. At nasa pa lamang ng ating puso kung naman ating giling sa kanya, ay ito ay pagkakaloob sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Big question mark. Kapag nasa iyo ang Diyos, hindi ka hihingi ng isang bagay na ikasasama mo o bawal sa Kanya. Ang hihingi natin ay laging iyong kung ano ang Kanyang kalooban. Kung ano ang nais natin na hindi natin ikapapahamak. Kaya marami sa atin ang hindi nasasagot ang mga panalangin dahil kung ano-ano ang hinihingi na hindi naman makakabuti sa kanila. Ibibigay sa inyo ng ating kung ano ang makakabuti sa inyo, kung ano ang makakapagpalakas ng inyong pananampalataya, lahat ng bagay na mabuti para sa Kanya, para maging kaluguran ka at magkaroon ka ng matitinding mga patotoo na maihayag mo sa gitna ng Kanyang kongregasyon at sa mga tao upang ito maging daan, upang ang mga tao hindi pa nakakakilala ay makakilala rin at magmana rin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, huwag tayo matatakot kung tayo maharap sa mga kung ano-ano mga problema. Ano yan? Sabi nga, isang ano lamang, itaas mo lang kamay tsaka iluhod mo, ihingi mo sa mahal na Panginoon. Mag-fasting. Yun po ang kailangan natin pagka tayo may mga problema matitindi. Mag-fasting ka agad at nakikinig ang ating mga. Alam na mga lapanon, alaman na iyong puso, alaman na iyong isipan, ay alam na mga lapanon. Gagawin mo pa, sasabihin mo pa, alam na niya. Kaya wala tayong may pagmamalaki, wala tayong ililihim sa ating mga lapanon. Kaya ang dapat natin gawin, ang gagawin lamang natin, ay kung ano ang tama, kung ano ang pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Tinutulungan tayo ng Diyos na maabot at makamta na matamo ang ating mga layunin sa buhay, sa pamamagitan ng dakilang himala, pinatubayan ng Diyos ang mga Israelita. Ang mga Israelita pinatubayan ng Diyos nasa ilang. Binigyan sila ng pagkain, binigyan sila ng tubig, hindi yung kanilang mga damit, mga tsinelas ay hindi nasira. Pagka malamig sa gabi, merong pillar of fire. Yun ang nagpapait. Sa araw naman, disyerto yun. Ay walang araw, binibigyan sila ng ulap para mayabungan yung kanilang paglalakad sa ilang. Ganyang kabuti ang ating mga napanon. Napakaraming himala ang nangyari sa Ehipto. Papuntang Promised Land from Ehipto. Napakaraming himala ang nangyari diyan. Subalit sa dami ng himala ay nagrereklamo pa rin ang mga Israelita. Ang una nireklamo niya ay pagkain na puro daw mana na laan ng mana, kaya nagpadating ang mahal ng Panginoon ng quail. May pagkain na sila. Tapos na maglawan, tubig. Ang sabi kay Moses, sabihin mo sa patong yan na bumukal ang tubig at lalabas ang tubig. Ay palibasa si Moses ay may initin ng ulo. Sa halip na sabihin sa bato na lumabas ang tubig, pinalo yung bato. Pero sa kabila ng pagpalo niya sa bato, lumabas pa rin ang tubig at yun ang dahilan. Kaya si Moses ay hindi nakapunta sa lupang pangako. Hindi na siya pinapunta doon. Kaya po, isang maliit na utos na hindi mo ginawa, nakasalay dyan ang rapture sa iyo. Kapag ikay mayroong isang utos na hindi mo ginawa, magsisi ka agad para ikay makasama sa buhay na walang hanggan. Isa pa, sa ilang, nagrereklamo, pati kinakastigo ang Diyos. Bakit daw dinala sila doon? Ipapapatay daw lamang sila. Alam mo ang ginawa ng mahal na Panginoon? Nagpadala ng maraming ahas. Anong ginawa? Maraming namatay. Namadala ng ahas. Anong ginawa? Nagluhod si Moses. Sabi, Panginoon, ganoon, tulungan mo po kami dito. Anong pinagawa kay Moses? Nagawa siya ng tansong ahas na sino mga makatingin na pag nakagat ng ahas ay nabubuhay. At ang matindi pa nito, noong ibigay kay Moses na mahal na Panginoon yung 10 utos, na nakita niya na gumawa ang mga Israelita ng gintong baka na siyang sinasamba, doon lubos na nagalit. At halos kalahati ng mga Israelita ay namatay ng mga oras din yun. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga ang kautusan na ating masunod para tayo po ay makasama sa rapture. Hallelujah. Ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan magtiwala lamang tayo sa ating mahal na Panginoon, sundin ang kanyang kalooban
At ang layo ng Diyos ay dapat ay dapat, kung ano ang layo ng Diyos, dapat ay ating ding layunin. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ba ang God's ultimate goal for us? Ano ba ang tunay na layunin ng ating mahal na Panginoon para sa atin bilang isang mananampalataya? Ang tanging layunin ng ating mahal na Panginoon para sa atin ay maging katulad niya. Yun ang ultimate goal ng ating pinakamamahal na Panginoon, to become like Him. Maging katulad ng ating mahal. Paano ka? Pag ikaw ay tumulad sa ating mahal na Panginoon 100%, dadaan ka rin sa mga tribulation ng buhay mo. Doon ka lilinisin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Pag ikaw may problema, pag meron ka may sakit ka, doon mo maalala ang Diyos. Kung ikaw may paniniwala sa mga, doon ka magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Doon mo itataas ang kamay, doon ka luluhod, doon ka magpapasting para kayo magaling. At dahil nga po, ang ating tayo mayroong beloved pastor na nagturo sa atin na talagang kinasihan ng Diyos na siya ang huling propeta sa mga kapanahonang ito. Na tunay ng kanyang paglilingkod, ang kanyang pagdarasal sa ating mahal na Panginoon ay tunay na nakakabot sa kanyang luklukan sa kalangitan. Dahil napakarami mga kapatiran na mamamatay na sa karamdaman, tinanggihan ng ospital, na sabi hindi ka na pwede, ayaw sabihin ko anong sakit, yung pala ay terminal ng 3 araw na lamang, ay nung pumunta sa ating panalagawain na nakita niya, nagpapanaginip, yung iba, nakita mga streamer, pumunta sa gawain. Napasok pa lamang sila doon sa Amoranto, nakaramdam na sila ng kaginawa sa kanila. At bago siya pinalis doon, yung katapusan na panood namin patutuo na isang kapatiran, ay nilinis na siya nating mahal na Panginoon. Hanggang sa oras na ay patuloy naglilingkod sa ating. At hindi lang patuloy na naglilingkod, pinagpala pa sa material, binigyan siya ng maraming pangkabuhayan. Yon ang nais ng ating. Hindi tayo paghihirapin natin at mahal tayo dumadaan sa mga paghirap sa mga oras ito. Pero ibigay natin lahat sa ating mga lapangit. Ang kanyang sinabi, kapag hindi mo makayanan, ibigay mo sa kanya ang pumatok at ang kanyang pumatok ay magaan. Ay, paano gagawin mo para sabihin mo? Ay, di makapag-uusap ka sa mahal na Panginoon. Gawin mo kung anong kalaban. Lagi ka nadalaw sa panalagawain. Para sa lagi natin na pumupurihan. Magdadasal ka, umaga, bago pagkagising at bago ka matulog, nanalangin ka. At kung maaari in between, nakikinasa sa trabaho, pwede ka namang umawit kahit yung sa sarili mo lang, sa puso mo. Inaawitan mo ang ating mahal na Panginoon. Makikita nyo, ang inyong gagawin ay puro ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang layunin ay dapat na ating, basahin po natin ang 1 John 3:2. Ang pinakalayo ng Diyos para sa atin ay gawin tayong katulad ng mahal na Panginoon. 1 John 3:2. From the book of 1 John chapter 3, verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amen. Unang Pedro talatang 3, versikulo 2. Unang Juan talatang 3, versikulo 2. Amen. Mga mimahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalaman natin na kung siya'y nahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating nakikitang gaya ng kanyang sarili. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of our loving God. Ating mo isa na pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap pakinggan. Mga minamahal ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Habang higit tayo nagiging katulad niya, natutuklasan natin ang ating tunay na pagkatao. Ang mga taong nilikha upang maging kung ano ang nais ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nilikha, pinili sa mga tinawag upang makaging katulad ng ating mahal na Panginoon. Paano tayo
matutulad o magiging kawangis ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil kung babasahin mo ang Ebanghelyo o ang banal na salita o ang Biblia, yan mo makikita ang mga bagay na dapat mong gawin at mga bagay na hindi mo dapat gawin para ikaw ay mapalapit ng lubusan sa ating mahal na Panginoon. Yang katuturuan ng ating mahal na Panginoon kung paano maging tunay na anak ng Diyos. Ituturo sa iyo ang iyong gagawin magmula ng hindi mo pa natatanggap. Ang sabi ng mahal na Panginoon, katotohanan sila na kung hindi kayo panganganak na muli, hindi nyo makikita ang karya ng Diyos. Tapos sinundan pa niya yun, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo panganganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon na pananaw o dapat natin gawin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, pag natanggap natin, bautismo ka sa pangalan, ikaw ay papasok na sa kaharian. Yan ay pagkakataon, binuksan ng ating maruruming usipan, maruruming puso, at binigyan tayo, tinuro sa atin ang daan papunta sa liwanag upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan nating ito pa rin, isa buhay, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung babasahin nyo yung banal na kasulatan ng 30 minutes a day, sa loob ng isang taon, cover to cover. Sa loob, 6 months. Pero pag 15 minutes lamang ibibigay ninyo, isang taon bago nyo matapos ang banal na kasubalit. Kapag kayo nagbabasa ng Biblia, pag talagang nasa inyo ang Espiritu, dahil bago kayo magbabasa ng Biblia, hihingi muna kayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon kung ano man ang inyong nagawang pagkukulang sa araw na yon. At sabihin nyo, ipaunawa sa inyo. Dahil kapag ikaw ganun ang ginawa mo, hiningi mo ang guide ng mahal na Espiritu, ayaw mo ng tigilang hindi tatapusin ang iyong banal. Baka ang isang libro, matapos mo sa loob ng isang buwan, sa halip na matapos mo sa loob ng isang taon. Hallelujah. At maaari higit pa doon. Napakaraming oras. Yun nga manood ng TV. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Samantalang hinihingi ng mga Panginoon 30 minutes lang a day. Mabasa mo kanyang kasulatan para huwag kang mawala, para bigay sa iyo ang tunay na daan. Hallelujah, praise the Lord. At ang pangalawa ay pagiging puspos ng kanyang Espiritu. Paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Lagi ka magpupuri sa ating mga Panginoon. Lagi mo siyang pararangalan. Lagi mong gagawin kung ano ang kanyang sinasabi sa banal na kasulatan. Ganyan tayo pupuspusin ng ating mahal na Panginoon. Lalo't hinihingi mo sa mahal na Panginoon na ikaw ay patuloy na mananasan, magkaroon ng infilling, indwelling of the Holy Spirit. Hindi nyo ba naramdaman pagka tayo nag-aawitan, kahit joyful pa lang, solemn pa lang, hindi mo lang kung bakit napatak ang luha mo. Dahil ang banal na Espiritu na yan, binabagabag ang puso mo, pinalalambot ang puso mo. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay tumalima ka, sumunod ka sa Kanya, tanggalin mo ang pride. Yan ang nagdadala sa atin para tayo mawala sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang pride natin. Kinakailangan isuko natin ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang pantatlo ay ang paggawa ng kanyang gawain dito sa ibabaw. Anong gawain ng atin? Maghayag ka ng banal na salita. Hindi mo kinakailangan mag-preach, magpatuto ka sa mga kapatid, sa mga kaibigan mo, sa mga hindi nakakakilala na ako noon, ngayon ako'y ganito. Ako'y dati, ganun ang aking karamdaman. Sa pamamagitan lang ng panalangin, hindi ako nainom ng gamot. Ako'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Dati ako'y masamang tao, magnanakaw, mamamatay tao. Pero ngayon, addict. Pero sa pamamagitan ng panalangin, tayo pinagaling. Through the living prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildestand Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong basahin ang katapusan talata, Philippians 3:12 to 13. Maganda na po ang mga awit. From the book of Philippians chapter 3, verse 12 to 13. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do,
forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Amen. Amen. Sa Tagalog po. Mga taga Pilipos, talatan 3, versikulo 12 and 13. 12, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y lubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko iyaong ikina-aabot naman sa akin ni Kristo Jesus. 13, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na sa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Amen. Purihin po ang mga salita ng ating mga God bless you po, beloved preacher, for reading the word of our loving God. Muli po natin palakpakan, isang palakpak po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang sabi ni binabasa natin, ito po sinabi ni Apostol Pablo. Hindi ko ibig sabihin na naabot ko na ang mga bagay na ito o naabot ko na ang pagiging perpekto. Ngunit patuloy ako nagsusumikap sa araw na iyon kung saan sa wakas ay ako na ang iniligtas ni mahal na Panginoong Kristo para sa nais niyang maging yun. Nang tayo iligtas ng ating mahal na Panginoon, ang nais niya ay kung ano ang nais niya sa atin. Anong nais niya? Ay di maging katulad niya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamahalagang layunin natin ay dapat na mas makilala natin ang mahal na Panginoon. Ang layunin ni Apostle Pablo ay makilala ang mahal na Panginoon, maging katulad niya, at maging lahat ng nasa isip ng mahal na Panginoon para sa Kanya. Kung ano ang layunin ng ating mahal na Panginoon, yun ang nais ni Pablo na dapat ganun din ang ating maging layunin. Kung ano ang layunin ng ating, yun ang laging maging layunin din natin. Hallelujah. Para tayo po ay maging katulad ng ating mahal na Panginoon. Ang layuning ito ang kumukuha ng lahat ng lakas ni Pablo. Ito ay isang pakinabang na halimbawa para sa atin. Isang napakalaking halimbawa ang sinasabi ni Pablo na kinakailangan lagi nating iisipin kung ano ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kung paano tayo mapapalapit sa ating mahal na Panginoon. Ganon po ang ating, at yun po ay nasa banal na kasulatan. Kaya obligado nating basahin ang ating banal na kasulatan at hindi lapang isabuhay natin kung ano itinuturo ng ating beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang huling propeta ng kapanahon ito. Sa pamamagitan ng isang pag-iisip ng isang atleta sa pagsasanay, dapat nating isang tabi ang lahat ng nakakapinsala at iwanan ng anumang bagay na maaring makagambala sa atin sa pagiging epektibong mga Kristiyano. Pinaiiwan sa atin yung magiging hindi epektibo kang Kristiyano. Anong iiwan? Ay di yung bawal sa kasulatan. Kung anong tama, yun ang ating gagawin. Huwag tayong gagawa ng labag sa utusan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Para tayo po ay maging tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ano o meron bang pumipigil sa atin? Meron pa bang pumipigil sa inyo para ating magampanan kung ano ang nais ng ating malaman? Kung meron, iluhod mo yan kapatid. Ipagpasting mo yan kapatid at makukuha mo ang gusto mo. Hallelujah, praise the Lord. Ang nag-uutos sa atin at ng nais ng mahal na Panginoon ay tayo makasama niya sa buhay na wala. Kaya ipamuhay natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon at ating pong awitan na isang makalakit na awitin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.